Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 3111. Nasugatan, umatras ng ilang hakbang si Nikolai. Tumingin siya kay Dorothy, saka tumingin sa langit. Damit, ito ay nagiging magulo. Ayaw na niyang makipag-away, ni hindi niya gusto ang engranding pagkakataon sa gusali. Kahit na nakuha nila ang malaking pagkakataon, hindi rin niya makukuha ang kanyang bahagi. Sa paligid ng mga master ng Diyos, wala siyang magagawa tungkol dito. Nagpa siya sina Dorothy at Phoenix na huwag sundan ang lalaki. Pumasok sa hangganan. Sabi ni Dai habang yakap-yakap si Jade, nagmamadaling pumasok sa Thousand Flag Formation. Kasabay nito, tinanong niya si Phoenix, hanggang kailan mananatili si Alex sa ganoong estado. Agad na pumasok sa formation ang iilan sa kanila. Sumagot naman si Phoenix, "To be honest, hindi ko rin alam." "Ano? Ni hindi mo alam ang tungkol dyan?" "Ayon sa kalkulasyon ko, tatagal siya ng 10 minuto. Ang dami ng oras na iyon ay medyo disente, dahil ang proseso ay napakahirap, kaya karamihan ay hindi makayanan ito. Ang kalidad ng katawan ng isang tao ay ang pinakamalaking hamon na dapat harapin ng isa sa buong proseso. Ngunit nagawa niyang magpatuloy ng higit sa 1 oras. Paliwanag ni Phoenix. Kaya naman hindi siya makapagbigay ng magaspang na pagtatansya, dahil nakadepende ito sa determinasyon at tibay ni Alex. "Ano ngayon? Papalapit sa atin ang mga lalaking iyon sa langit. Ayos lang, ang Immortal Slaying Sword Formation ay makakatagal pa." Sa kanilang pag-uusap, dumating ang mga tao sa Yukon. Agad na kumala si Winnie sa mga bisig ng kanyang ina. "Mama, na-miss kita, sobra. Isa kang bayani, Mama. Tinalo mo ang mga masasamang tao." Napatingin si Beatrice kay Dorothy. "Ikaw ba ang kapatid ko?" Sa puntong ito, tila iba ang aura ni Dorothy, sa kabila ng kanyang hitsura ay nananatiling pareho. Kahit na nakatayo siya sa harapan nila, hindi maiwasan ni Beatrice na maramdaman na nakatingin siya sa isang napakaliit na sinaunang nilalang. "Ma'am." Tumanggaw si Dorothy at nagtanong, "Nasaan ang mga bata? Gusto ko silang makita." Asterisk. Parami ng parami ang mga tao sa paanan ng Mount Yukon. Iyon ang mga tagalabas na nagmula sa kapaligiran ng Earth. May hangganan na hamarang sa kanila, ngunit hindi ito katugma para sa mga tunay na makapangyarihang master. Boom! Ang isa sa mga airship ay bumaril ng isang sinag ng espiritual na liwanag, na nasira ang hangganan sa isang kisap mata. Nag-iwan pa ito ng isang higanteng butas sa mga tarangkahan ng bundok, na pinapasok ang maraming tao. "Tara na, kailangan nating pumunta sa pangunahing lugar, doon ang lahat ng magagandang bagay. Atin na ang malaking pagkakataon. Huwag maging masyadong mahinhin sa mga katutubong wasteland na ito. Patayin silang lahat." Sa loob ng ilang sandali, dumating ang unang alon ng mga tagalabas bago ang Thousand Flag Formation. Walang pagdadalawang isip, sinimulan nilang laslasin ang hangganan. Pagkatapos noon, lumitaw ang Immortal Slaying Sword Formation, agad na nahuli at pinapatay ang mga taong iyon. Natigilan ang ibang nakasunod sa likuran. Huminto sila sa kanilang mga landas, samantalang ang ilan ay umatras din. Sinaman sila ng tingin ni Phoenix. "Pumasok ka kung gusto mong matikman ang kamatayan." "Sick, narito na ang Immortal Slaying Sword Formation. Ano ang pagkakaiba nito noong nasa labas pa tayo ng atmosfera ng Earth noon? Lahat ng magagandang bagay ay nasa Yukon." Maya-maya lang, may naglabas ng iniisip. "Kung hindi tayo makapasok sa Yukon, pwede na tayong pumunta sa ibang sanctuary. Ang mga lugar na iyon ay immortal magic grounds mula pa noong unang panahon, kaya dapat mayroong lahat ng uri ng kayamanan sa isang lugar." "Tara na." Ang mga salitang ito ay agad na nagpaalala sa lahat ng naroroon, na nagpatakbo sa kanila palayo doon at pagkatapos. Walang gustong humarap sa formation kung tutuusin. Ngayong nasa wastelands na sila, naramdamang bumabawi na ang espiritual na enerhiya, naisip nila na pinakamahusay na mag-scavenge ng ibang kayamanan pansamantala. Asterisk. Lumipas ang mga oras, lumipas ang mga araw. Nasa loob pa rin ng Jade Building si Alex, nagmumuni-muni at walang malay. Ang kanyang 3,000 nascent souls ay nagmature na sa sandaling iyon.
Kabanata 3112. Agad na nabaligtad ang Amerika. Ang buong planeta ay nasa gulo. Sa pagkawala ng sinaunang hangganan at ang Immortal Slaying Sword Formation, ang mundo ay ganap na naging isang search field ng digmaan. May mga taong patuloy na lumilipad sa himpapawid, at tinakpan ng malalaking demonyo ang buong kalangitan. Paglapag nila, nagkaroon sila ng pagkakataong mapunta sa mga matataong lugar, na nagdulot ng kalituhan. Ang karaniwang tao ay hindi makakayanan ang gayong mga pinsala. Sa loob lamang ng isang linggo, mabilis na tumaas ang bilang ng mga nasawi. Ang mga presyo ng regalo sa libing sa loob ng Amerika ay tumaas sa daan-daang dolyar dahil sa insidenteng ito. Ang ilan ay hindi man lang makuha ang kanilang mga kamay. Ilang araw pagkatapos ng kapanganakan ni Eustace, ibinaba niya ang halos lahat ng santuwaryo sa loob ng Amerika gamit ang pangalan ng Stormer Sect. Ang mga sinaunang angkan ay nagtagumpay lamang na bumangon ng kailangan nilang magpasakop sa Stormer Sect pagkaraan ng ilang araw. Ngunit ngayon, ang universo ay nahaharap sa matinding panganib sa lahat ng dako. Ang mga katutubong angkan na hindi pa naninirahan sa loob ng mga santuwaryo ay pinilit na tumakbo para sa kanilang buhay. Ang mga puwersa mula sa universo ay tila labis na nagalit sa Wastelands, at hindi sila nagpipigil. Sa makatuwid, hindi nila tiningnan ang mga katutubo bilang mga tao. Hanggat hindi sila masaya, sisirain nila ang mga angkan at mga linya ng dugo dahil lang sa kaya nila. Lahat ay parang naglalakad sa manipis na yelo, at tila walang katapusan ito. Talagang ipinakita nito kung gaano karupok ang buhay ng tao. Walang makakapagprotekta sa buhay ng isang mortal. Bukod dito, kapag kaharap ang gayong malalakas na maalamat na mandirigma, ang mga sandata na gawa ng tao ay walang iba kundi isang gasgas lamang. Hindi tulad ng wala silang mga tropa na pupunta sa larangan ng paghahanap, ngunit lahat sila ay nauwi sa isang kakilakilabot na kapalaran. Ang kanilang kalaban ay isang divinity rank cultivator, kaya nagawa nilang give-in ang isang maliit na lungsod gamit ang kanilang mga kamay. Nakatanggap ang mga tao sa santuwaryo ng Yukon ng balita tungkol sa pagnanakaw ng mga tagalabas mula sa Amerika at pagpatay din sa mga inosente. Ang lahat ay nabubuhay ngayon sa takot araw-araw, hindi alam kung kailan magwawakas ang mundo. Narito ang pinakamahirap na oras sa Amerika. Nakatayo si Gilbert sa isa sa mga taluktok ng bundok, nakatingin sa langit. Napabuntong hininga siya nang makita ang mga lumilipad na figure. Bilang punong guro ng Flying Eagles Academy, pinanggako niya sa kanyang sarili na tiyakin ang kaligtasan ng Amerika. Kaya, kailangan niyang magsakripisyo ng malaki para makamit ito. Inialay niya ang kalahati ng kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga demonyong hayop sa kabilang panig ng sinaunang hangganan, pinoprotektahan ang lupaing ito ng kanyang puso at kaluluwa. Ngunit ngayon, ang tanging naramdaman niya ay kawalan ng pag-asa sa sitwasyong ito. Tatay. Dumating si Luna, nakatayo sa tabi ni Gilbert. Ma'am. Ngumiti si Gilbert sa kanyang anak. Maaari niyang sabihin na ang kanyang mga kasanayan ay bumubuti ng husto. Siya ay halos kasing lakas niya ngayon. Naisip niya, gaya ng inaasahan, ang pagsunod kay Alex ay lubos na makikinabang sa kanya. Tinanong niya, nakontak mo na ba ang iyong ina at kapatid na babae? Maaaring nasa Yukon sila, ngunit wala sina Metzli, Martini, Freya at ang iba pa. Nasa ibang lugar sila noon. Dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, napakaraming makapangyarihang magsasaka mula sa universo sa paanan ng bundok. Dahil hindi nila makuha ang espiritual na enerhiya sa gusali ng Jade, ang mga taong ito ay naging lubhang bigo. Ang ilan ay nagkatay pa ng mga katutubong magsasaka at paparazzi. Noon, medyo kakaunti ang mga katutubo sa paanan ng Mount Yukon, ngunit ngayon ay tumakas na silang lahat. Kung patuloy silang mananatili dito, humihingi sila ng death wish. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, nilayon nga ni Gilbert na dalhin ang kanyang pamilya sa Yukon, ngunit hindi siya nang ahas. Kung sila ay napapaligiran ng mga tagalabas na iyon, sa halip ay ilalagay niya ang kanilang buhay sa panganib. May malapit na satellite station na may ilang satellite din. Ngunit sinira ng mga tagalabas na iyon ang karamihan sa kanila. Wala kaming ibang paraan para makipag-ugnayan sa sino mang nasa labas ng Yukon. Sabi ni Luna, pero si nanay, tita, at ang iba ay matalino, kaya teknikal nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumanggaw si Gilbert, iyon din ang iniisip ko. Hihintayin na lang natin si Alex ngayon.
Wala nang magagawa si Alex sa ngayon, dahil nagkulong siya sa loob ng Jade Building. Iyon ay dahil sinisipsip pa rin niya ang espiritual na enerhiya at sinasamantala ang malaking pagkakataon para sa kanyang sarili. Kinailangan pa niya si Phoenix para tulungan siya sa gilid. Pagkatapos gamitin ni Phoenix ang Immortal Slaying Sword Formation, bumalik siya kaagad sa Jade Building. Wala na siyang oras para kausapin si Blaze. Nangangahulugan iyon na ang pagbuo sa paligid ng Yukon Dungeon ay isang dekorasyon lamang. Kabanata 3113. Kung walang Phoenix ang nagpapatakbo nito, ang pormasayon ay may limitadong kapangyarihan. Kung may sumubok na pumasok sa pamamagitan ng puwersa, maaari silang makalusot sa hangganan at sumugod sa Yukon. Napatingin ang dalawa sa building. Si Alex ay lumulutang sa hangin, ang kanyang katawan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Sa ilalim niya ay isang multo ng isang bulaklak ng lotus na tila nagdadala sa kanya. Naka-cross legs siyang nakaupo na parang naging Buddha statue. Sa gilid, tiningnan ni Phoenix ang lotus flower base, pagkatapos ay sa noo ni Alex. Siya ay mahinang mamulong sa sarili, sa hindi inaasahan, ang mga pagkilos na ito ay nagtulak sa Blue Demonic Lotus na mahinog. Iniisip ko kung anong mga himala ang ay dudulot ng Twin Genesis Lot uses na ito. Sa oras na iyon, ang 3,000 nascent souls ni Alex ay ganap na nagmature, naghihintay ng tamang sandali upang mamulaklak. 7 buong araw. Kung sasabihin namin ito sa sinuman, tiyak na hindi sila maniniwala sa amin. Ang kapangyarihan ng batas sa loob ng gusali ay nagpasok ng lahat ng espiritual na enerhiya ng universo at kay Alex. Pagkaraan ng 1 buong linggo, imposible na para sa anumang espiritual na enerhiya na umapaw mula sa ilalim ng mga santuwaryo na iyon. Kailan ang tamang sandali? Parehong hinihintay ito ni Phoenix at Alex. Noon lang, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa loob ng kanyang kaluluwa. Nag-vibrate ang Golden Holy Pond. Ang banal na kapangyarihan ay naglalabas din ng mga awit. Anong nangyari? Ano ang nag-trigger sa lawa ng banal na kapangyarihan? Noong panahong iyon, walang ideya si Alex na isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa Saitegarba Temple, isa sa mga sinaunang banal na santuwaryo sa Amerika. Sila ang mga natutunan ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba online mula sa bersyong inilathala ni Alex. Tila may tumawag sa internet, umaasang madaragdagan ang kanilang pinagsama-samang lakas upang ang mga practitioner ng tunay na Budismo ay makalapit at tumulong sa isa't isa sa mga mahihirap na panahong iyon. Bukod dito, nag-post ang mga tao tungkol sa ilang mahiwagang kadahilanan sa loob ng templo na maaaring makatulong sa pag-aaral ng incantation ng mas mabilis kaysa karaniwan. Nang mailabas ang balitang ito, agad na dumagsa ang mga tao. Sa espesyal na panahon na ito, ang mga mortal ay masyadong mahina. Ayaw nilang makalimot at magtago pabalik sa bahay, pagkatapos ay mamatay ng walang babala nang may biglang dumampi na palad mula sa langit. Sa halip, naisip nila na pinakamahusay na magkadikit at matutunan ang incantation. Magagawa nilang manindigan sa mga kaaway noon. Mahigit 1,000,000 tao ang natipon malapit sa templo sa loob lamang ng ilang araw. Ang templo ay, sa katunayan, ay may isang pormasayon sa paligid nito, at ito ay maaaring makatulong sa pagsasanay ng Buddhist martial arts. Gayunpaman, ang pormasayon ay hindi sapat na malaki, at halos 1,000 tao lamang ang nakinabang. Masyadong marami ang 1,000,000. Ang mga taong dumating mamaya ay hindi man lang makalapit sa mga sulok ng formation. Gayunpaman, naramdaman pa rin nila na ang bilis ng kanilang pagsasanay ay tumaas dahil sa mga epekto ng psikolohikal na nasa tabi lamang ng templo. Sa pangkalahatan, ipinakita nito kung gaano kalaki ang epekto ni Alex, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Ang bawat santuwaryo ay bumagsak, at kahit ang gobyerno ay hindi nang ahas na manindigan sa mga tagalabas na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Yukon. Kahit ang mga Diyos na Panginoon ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos ng walang ingat doon. Dahil dito, trending na naman sa internet ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba na itinuro ni Alex. Maraming mga gumagamit ng superpower ang sumali, nagsanay kasama ang mga normal na mamamayan din. Gayunpaman, ang Shadowman ay biglang lumitaw sa Saitegarba's temple. Napakaraming katutubo na sumusunod sa sinaunang Budismo, napakasarap na kapistahan. Isang makapangyarihang nilalang mismo,
ang Shadow Man ay inatake ang mga taong iyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagtulungan ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa milyon-milyong tao na umaawit ng incantation, nagpatawag sila ng gintong estatwa ng Buddha. Kasabay nito, kahit papaano ay nakaapekto kay Alex ang malaking kaguluhan sa panig na ito. Ang tamang oras ay ngayon na. Basag. Ang isa sa mga nascent souls ay bumukas. Kabanata 3114. Nagtagumpay ako. Tuwang-tuwa, tiningnan ni Alex ang nascent soul na nag-crack. Sa normal na mga pangyayari, ang profound mystic ay dapat ang susunod na yugto pagkatapos ng nascent soul, na nangangahulugang magkakaroon ng kuweba sa loob ng katawan ng isang tao. Ito ay medyo maliit sa simula, ngunit habang tumataas ang antas ng paglilinang ng isang tao, ang kuweba ay lalago rin. Gayunpaman, sinilip ni Alex ang kanyang sarili na may panloob na paningin at wala siyang mahanap na kuweba. Sa halip, isang bulaklak ng lotus ang namulaklak sa ibabaw ng basag na nascent soul. O aking Diyos, ang aking 3,000 nascent souls ba ay naging hardin ng mga bulaklak ng lotus? Huwag mong sabihin sa akin na magkakaroon ng 3,000 bulaklak ng lotus sa loob ko. Hindi nagtagal, ang mga alalahanin ni Alex ay naging katotohanan. Habang bumukas ang bawat nascent soul, isang magandang bulaklak ng lotus ang lalabas mula sa mga bitek nito. Kakatwa, hindi mahanap ni Alex ang mga ugat, sa kabila ng mga bulaklak na tumutubo sa harapan ng kanyang mga mata. San iyon? Ang bawat bulaklak ay may iba't ibang kulay, na ginagawa itong mas mystical. Pula, rosas, maroon, berde, lila, puti, itim. May mga kulay bahaghari pa nga. Ang pinaka nakakagulat kay Alex ay may napansin siyang kakaibang simbolo sa ibabaw ng bawat bulaklak. Ito ay hindi pamilyar din. Bukod doon, ang bawat bulaklak ay may iba't ibang simbolo din. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Ano ang bagay na ito? Nabigla si Alex. Whoosh! Habang ang bulaklak ng lotus ay gumagalaw sa hangin, ang mga daloy ng kapangyarihan ng batas ay lumabas ng wala saan. Sa sandaling iyon, ang banal na kapangyarihan sa kanyang kapangyarihan ay umaawit muli, pacing up na tila ito ay nagpapanik. Narinig din niya ang mga chants ng ibang tao. Ito ba ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba? Bumungad sa isip ni Alex ang kakaibang kaliwanagan. Ang kanyang banal na mata ay naisaaktibo sa sarili nitong. Nakita niya ang isang kapatagan ng kadiliman na parang may makapal na hamog sa paligid niya. Pagkatapos nito, dahan-daang naglaho ang hamog, na nagpapakita ng isang templo sa likod nito. Ito ay templo ni Saitigarba. Nakakagulat, may milyon-milyong tao din ang nagtipon doon. Nagtutulungan sila, sinusubukang labanan ang isang Shadow Man na nag-concentrate ng masamang chi. Ang Shadow Man ay tila medyo malakas. Bukod dito, nakarinig pa siya ng mga sigaw ng tulong. Tulong! Tulong! Saitigarba! Nasaan ka, Alex? Itinuro mo sa amin ang incantation na ito. Ikaw ang aming Panginoon. Ang iyong mga alagad ay papatayin, kaya nasaan ka? Iligtas mo kami, pakiusap. Ang lahat sa paligid ng templo ay umiiyak, nagpanik, natatakot para sa kanilang buhay. Ang Shadow Man ay nakapatay din ng ilang tao. Masyadong nakakapanghina ang kanyang mga pamamaraan. Sinipsip niya ang dugo, laman, at chi mula sa kanyang mga biktima. Ang lahat ng mga bangkay na iyon ay tuyo na parang beef jerky. Damn it! Galit na galit si Alex nang makita ito. Ang mga taong ito ay parang kanyang pamilya. Natutunan pa nila ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba mula sa kanya. Iyon ay isang malaking pinagmumulan ng banal na kapangyarihan din para sa kanya. How dare you, isang random Shadow Man, patayin ang aking mga disipulo. Boom! Kabanata 3115. Nang matapos siyang magsalita ay agad na bumaba si Alex. Nagulat si Phoenix at nagtanong, Hoy, saan ka pupunta, anak? Naabsorb mo lang ang ganoong kalaking enerhiya at chi. Nang walang anumang paggaling, maaari kang mamatay kung ipagpipilitan mo ang iyong sarili. Sabi ni Alex, kailangan kong iligtas ang aking mga tao. Panipi, mabilis na umalis si Alex sa gusali ng Jade na may kapangyarihan sa batas sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayunpaman, agad niyang napansin ang isang isyo. Ang Heavenly Stairs ay talagang nawala. Ang kanilang pag-akyat ay naglaho ng ganoon. Sa likod niya, lumapit si Phoenix sa kanya.
Hindi ka ba makakababa ng walang hagdan? Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, pinaandar ang kanyang primordial eye. Ang daanan ay isang nakatagong dimensional na espasyo, kaya ang Jade Building at ang buong lugar na ito sa tuktok ng Mount Yukon ay wala talaga sa Earth. Ito ay nasa loob ng isa pang espasyo, na konektado sa Earth sa pamamagitan ng isang dimensional na lagusan. Hindi ito mahirap na gawain para sa akin. Napagtanto ni Alex na ang kanyang primordial eye ay makabuluhang bumuti, dahil may kapangyarihan sa batas na nakapaligid dito ngayon. Tumayo si Alex at tumigil sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Sabi ni Phoenix, medyo okay naman iyon. Nagawa mong magpumilit ng 1 linggo. Sa katotohanan, siya ay lubos na nabigla. Ang sarili niyang katawan ay malamang na hindi kayang kumuha ng ganoong kalaking lakas, ngunit kaya niya iyon. Kahit na alam niya na lahat ito ay salamat sa Blue Demonic Lotus, ito ay isang nakakagulat na halaga pa rin. Ito ay ang natural na kapangyarihan ng batas na nagmumula sa mga bulaklak ng lotus. Hindi lang siya nakakatingin sa kalawakan ngayon, ngunit nakikita rin niya ang mga dimensional na daanan ng napakalinaw. 10 puntong Forbidden Spell, Great Void Spell. Agad namang kumilos si Alex. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang kulay abo na itim na lotus, dahil ang simbolo sa itaas nito ay sumasabog ng gintong liwanag. Ang bulaklak na kamakailan lamang ay namumulaklak ay misteryosong nag-uugnay sa kanyang Great Void Spell, na tumutulong pa rito. Ginawa nitong mas malakas ang spell kaysa dati. Sa pamamagitan nito, hiniwa niya ang isang daanan sa dimensional na espasyo. Binaliwala pa nito ang distansya sa pagitan ng mga espasyo, dahil maabot niya ang sanctuary ng Yukon sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Pagkatapos ay nawala ang lalaki pagkatapos niyang sumugod papasok. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tinakbuhan ni Phoenix. Ang husay na ipinakita niya lang ay malinaw na nagpahiwatig na maayos ang kanyang katawan. Ang kakayahang maghiwa-hiwa sa dimensional na espasyo ay higit pa sa sapat upang patunayan kung gaano siya kalakas. Maaari lamang niyang ipaubaya ito sa kanya kung ano ang susunod. Ang kanyang kasalukuyang sarili ay hindi kasing lakas ng kung paano siya. Bilang isang espiritu lamang, wala siyang magagawa noong panahong iyon. Bukod dito, nakita niya ang maalamat na si Blaze Rowan. Kakabalik lang ni Blaze noon. Kanina lang, kinailangan ni Phoenix na takutin ang isang grupo ng mga makapangyarihang tao, pagkatapos ay bumalik sa gusali ng Jade upang hanapin ang pagkontrol sa formation. Kaya naman, wala siyang oras para makipag-usap sa kanya. Ngayon ay ang pagkakataon, bagaman. Sa wakas, ang tagal kong hinintay na makita ka. Napatingin si Blaze sa kanya. Nabalitaan ko na anak ka ng tatay ko at ni Tita Phoenix. Ngunit hindi ko inaasahan na isa kang espiritu. Ito, pinapaalala sa akin ang nakaraan. Dati espiritu rin si Tita Phoenix. Nakadikit siya kay tatay noon. Tinitigan siya ni Phoenix. Narinig ko ang tungkol sa iyong nakaraan mula noong bata pa ako. Pero hindi kita gusto kahit kaunti. Natigilan si Blaze. Hindi niya inaasahan na mahaharap siya sa sama ng loob sa una nilang pagkikita. Sabi ni Phoenix, tumalon ka sa pool of reincarnation ng isang babae lang, sa araw ng kasal ni Ama. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Naging gulo ang mga Rowan dahil sa iyo. Ang Stormer Sect ay kinailangang ipagpatuloy ang malaking pagkatalo dahil sa iyo. Ang iyong pabigla-bigla na mga aksyon ay nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Rowan. Ngumiti ng mapait si Blaze. Sabi ni Phoenix, dahil nag-reincarnate ka na, mas mabuting itigil mo na ang paggamit ng pangalan ng pamilya namin mula ngayon. Napatingin si Blaze sa kapatid at umiling. Hindi kaya. Aasa ka pa ba talaga sa mga Rowan? Walang natira. Ano pa ang gusto mo sa amin? Sagot ni Blaze. Wala ka namang naiintindihan, Sa tingin mo ba ako mismo ang tumalon sa pool of reincarnation? Hindi ba? Syempre hindi. Inihagis ako. Si Xena ay itinapon din doon kasama ko. Nanlamig si Phoenix. Hindi ba kayong dalawa ang naglayas? May nakasaksi pa nga sa sarili nilang mga mata. Ibinalik nila ito sa amin. Umiling si Blaze. Kaya pala niloko kayong lahat. Ang taong nagsumbong sa iyo ay malamang na siya ang nagtapon sa atin doon. Bakit ko naman tatalikuran si Xena? At sinong nasa tamang pag-iisip ang tatakas sa pool of reincarnation? At saka, isa lang naman ang nasa puso ni Xena. Kabanata 3116.
Walang ideya si Alex sa sinabi ni na Blaze at Phoenix nang magkita sila. Wala siyang ideya na ang anak na inampon ni Jade ay ang sinaunang Emperor Rowan, 3 na anak. Sa ngayon, nagmamadali siyang pumunta sa templo ni Saitegarba. Siya ay naglakbay ng ilang libong kilometro at dumating sa isang kisap-mata, sa ilalim ng kanyang mga paa na puno ng pamamahala. Habang papalapit siya, ang banal na kapangyarihan sa loob niya ay lalong nanginginig. Milyon-milyong tao ang nagpakawala ng 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba sa loob nila. Ang mga tunog ng Buddhist na kanilang binibigkas ay umalangaw-ngaw sa kanyang espiritu. Buzz! 1,000 talampakan ang taas na gintong anino ng Buddha ang bumungad sa kanyang likuran. Kasabay nito, may naramdaman ang mga tao malapit sa Saitegarba's temple. Habang inaapi ng masamang diablo ang chi ng Buddha, ito ay naging mas tuloy-tuloy at mas malakas, at ang anino ng Buddha, na pinalamutian ng milyon-milyong tao, ay naging mas matibay, ginintoang, at matingkad. Papunta na ang mga reinforcement. Sino kaya ito? Ginagamit mo rin ba ang Buddha technique? Wow! Feeling ko, tumaas ng level ang holy energy ko, doble ang lakas ngayon. Ano ang dahilan yan? Si Alex, dumating si Alex para iligtas tayo. Natuwa ang lahat nang marinig nila ito. Dakilang makapangyarihang Divine Palm. Boom! Nasa kalagitnaan ng hangin si Alex, at kasama ang gininto ang katawan sa likod niya, hinampas niya ang palad niya sa dibdib ni Shadowman. Isang dagwang bibig ang lumitaw sa likod ng Shadowman sa susunod na segundo, na kumagat sa palad ng Buddha Shadow. Nakakagulat, ito ay direktang natunaw. Pinakagusto ko ang banal na enerhiyang ito. Ang paglunok ng isa sa inyo ay nagkakahalaga ng 10,000 sa kanila. Ngayon ay tunay na maswerteng araw ng aking matandang ninuno, bulalas ng Shadowman. Nagtagal ang tingin ni Alex. Nakikita niya na ang Shadowman na ito ay hindi simple. Kahit na wala siya sa Sect Master level, hindi siya malayo. Hindi niya inasahan na ganito kalaki ang naririto upang ay bully ang isang grupo ng mga bagong dating na kamakailan lamang ay nagsimulang magtanim. Ang Shadowman, sa kabilang banda, ay walang pakialam. Hindi na umaatake sa iba, sa halip ay tinoon niya si Alex. Boom boom boom. Matindi ang laban nilang dalawa. Binuksan ni Alex ang 3,000 nascent souls at naghahanap ng away. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ito ay napakahirap. May suntok ang Deity Master Tier Badass na maaaring makabasag ng mga bituin. Nasira lang niya ang kanyang nascent souls, at ang makipaglaban sa kanya ay naghihintay lamang na abusuhin. Hindi man lang malapit si Alex, at nabugbog siya ng husto. Madudurog na sana si Alex kung hindi dahil sa lakas ng kanyang katawan, na ngayon ay umabot na sa hindi maisip na sukat. Nang makita si Alex na binugbog ng husto, ang mga katutubong Holy Power Cultivator ay nagulat at natakot. Hahaha, ang sakripisyong tupa na ito ay sulit na katayin. Humagalpak ng tawa ang Shadowman, na naniniwalang nasa bingit na siya ng tagumpay. Buzz! Ang Persephone's Folly Bridge ay lumitaw sa oras na ito. Nakatayo si Shelly sa tulay. Isang kalawang na kadena ang umaakyat patungo sa Shadowman. Habang umiiwas ang Shadowman, umikot ang kadena, tinali si Alex at dinala siya pabalik sa Persephone's Folly Bridge. Sinabi ni Shelly, na itinuro ang milyon-milyong mananampalataya sa ibaba, tanga ka ba? Ni hindi mo alam kung paano magtap sa milyon-milyong mananampalataya sa ibaba. Gagawin mo ba ito ng malupit dahil may malaking pagkakaiba sa mga kaharian? Bumulong si Alex, masyado siyang mabilis. Hindi ganoon kadali, sabi ni Shelly, gamitin ang maalamat na apoy ng galit ng Buddha at pasabugan siya. Siya ay isang masamang magsasaka. Siya ay pinakatakot sa ganitong uri ng siga. Ginawa ni Alex ang itinuro sa kanya at binigay ito. Nang harapin ang maalamat na apoy ng galit ng Buddha, ang Shadowman ay hindi nang ahas na lumapit at agad itong iniwasan. Kasabay nito, natuklasan ni Alex na ang kapangyarihan ng kanyang maalamat na apoy ng galit ng Buddha ay tumaas ng husto. Kabanata 3117. Isang napakalaking apoy ang bumalot sa landas ng pag-atake ng Shadowman. Tumayo si Alex sa Persephone's Folly Bridge at sumigaw sa milyon-milyong tao na nagtitipon malapit sa Saitegarba's temple, mga kapatid, hindi kami natatakot sa Shadowman na ito dahil kami ang matuwid na sekta ng Budismo na dalubhasa sa pagtagumpayan ng Shadowman, kaya sino ang nagmamalasakit kung siya ang sekta pinuno?
Ano ang mahalaga kung siya ay isang pinuno ng sekta? Mapapatay pa rin natin siya kung magtutulungan tayong lahat. Ngayon bigyang pansin ang aking utos, gagamitin natin ang Seal of Noble Light sa Ten Wheels Earth Incantation ng Saitigarba. Lahat, ilagay sa akin ang Holy Energy Seal. Halika, 1, 2, 3. Milyon-milyong tao na nagsagawa ng Ten Wheels Earth Incantation ng Saitigarba ay lumabas ng sabay-sabay. Ang malalaking awit ng mga tunog ng Budismo ay umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa. Sa una, ang Shadowman ay walang pakialam. Ang isang pulutong ng mga nunal na kuliglig ay isang grupo pa rin ng mga nunal na kuliglig. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Nang ang milyon-milyong tao ay umawit ng parehong Budistang tunog ng sabay-sabay, naglunsad ng parehong galaw sa parehong oras, at sa wakas ay pinaikot ang lahat ng kapangyarihan sa isang lubod sa pamamagitan ni Alex. Ang dami ng pagbabago ay nagbunga ng isang husay na pagbabago. Isang gintong Seal of Noble Light ang nabasag tulad ng isang napakalaking martilyo. Boom! Ito ay isang kidlat mabilis na suntok. Ang Shadowman ay hindi handa, at bilang resulta ng kanyang unang pagmamaliit, sinayang niya ang unang pagkakataon at napahamak sa mukha. Napatulala siya ng sabay-sabay na tanggayan ang kanyang katawan. Ang Seal of Noble Light ay may kapangyarihan at pinigilan nito ang kanyang masamang pamamaraan. Dahil dito, isang malaking halaga ng itim na gas ang lumabas sa kanyang katawan, at siya ay halos maputol. Ang strike na ito ay isang malaking tagumpay. Labis na nalampasan ang mga inaasahan ni Alex. Tagumpay mong napag-alitan ako, hahayaan kong mamatay kayong lahat. Sigaw ng Shadowman. Huwag kang matakot, siya ay nagsasalita ng malaki ngayon. Naninigarilyo na siya sa amin. Teka, sabay siyang mash asterisk T at umihi. Hahaha, humakbang ang lahat. Halika muli, kasama ang Seal of Noble Light, halika, 1, 2, 3. Ang 1,000,000 Buddha Cultivator, sa pangunguna ni Alex, ay parang may gulugad. Sabay-sabay na sumabog ang milyon-milyong chants. Ang lugar ni Alex ay kinuha ng milyon-milyong banal na daloy ng enerhiya. Hindi nang ahas si Alex na idirekta ang napakaraming banal na enerhiya sa kanyang sarili. Sa halip na umasa sa banal na kapangyarihan at sa Ten Wheels Earth Incantation ni Saitigarba upang gabayan ang laganap na kapangyarihang ito. Ito ay dahil binago niya ang Ten Wheels Earth Incantation ng Saitigarba noong panahong iyon. Kung hindi, mababa ang koneksyon, at walang paraan na maaari niyang alisin ito. Gayunpaman, maging si Alex ay nagulat sa epekto. Boom! 1, 2, 3, hampasin ang Seal of Noble Light. Boom! Strike. 1, 2, 3. Boom. Napasigaw sa frustration ang Shadowman. Sa una, nakaharap siya sa isang pulutong ng mga langgam at nilalamon sila. Ngunit ngayon ay binugbog siya ng husto na wala man lang siyang lakas na lumaban. Ang enerhiya ng Shadowman ay patuloy na dinadalisay at nawawala ng Seal of Noble Light. Natuklasan niya na ang kanyang sariling kaharian ay nawasak. Mabilis itong nawalan ng lupa. Ito ay kakilakilabot. Habang bumagsak ang kanyang kaharian, bumagsak din ang kanyang lakas, at habang nilalabanan niya ang milyon level na Seal of Noble Light, lalo siyang nagpumiglas hanggang sa siya ay sumabog sa mismong lugar. Ay, ang galing. Nang ang Shadowman, na inaakalang ka-level ni Godfather, ay tunay na sumabog ng buhay, lahat ay sabay-sabay na naghiyawan, at maging si Alex ay nagpakita ng masayang ekspresyon. Ito ay isang ganap na hindi inaasahang conclusion. Ang taong ito ay mahirap tumahak sa isang bagong landas para sa pag-unlad ng Buddhist sect. Ang grupong ito ng mga tao, ang grupong ito ng mga Budistang magsasaka, ay katumbas ng isang makapangyarihang hukbong Budista. Kung sanayin ng mabuti, hindi sila magagapi. Ungol ni Shelly habang nakatayo sa Persephone's Folly Bridge, tinitingnan si Alex at ang karamihan ng mga tao, na nakahawak sa kanilang mga ulo at tumatalon sa tuwa. Kabanata 3118. Natahimik ang mga tao matapos magsaya. Sa mga bangkay, may mga taong nakadiscover ng kanilang mga kasama o kahit na mga mahal sa buhay. Napakalaki ng lakas ng isang masasamang Shadowman sa antas ng Patriarch, at nang kumain siya ng dugo at laman sa maraming dami, ito ay katumbas ng isang kakilakilabot na impyerno para sa kanila. Kuya! May unang sumigaw. Ang eksena pagkatapos ay medyo nawala sa kamay. Nang mawala ang kagalakan ng tagumpay at nakita nila ang mga nasawi sa kanilang harapan. Walang nakaramdam ng ginhawa.
Nakapatay lang sila ng isang masamang alien na demonyo. Sa mga araw na ito, nakita nila ang marami sa mga ito, mga 8,000, na lumilipad sa kalangitan. Ang mga demonyong ito ay hindi sineseryoso ang buhay ng tao. Maya-maya ay may lumapit kay Alex at niyaya siyang pumunta. Alex, kailangan mong maghiganti para sa amin. Ngayon ang Amerika ay nasa ganap na kaguluhan, ang mga tao ay hindi maaaring umasa sa iba, at ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. Ikaw lang ang makakapagligtas sa mga buhay na nilalang. Oo, hindi tayo tinuring ng mga alien beast na iyon bilang tao. Ang pamilya ng aking asawa ay nasa Zero City. Bumalik siya sandali, pagkatapos ay nalipol ang buong lungsod. I really hate those bastards. Dapat silang mamatay. Ang aking pamilya ay pinatay lahat ng mga dayuhan. Ako na lang ang natitira. Sigaw ng mga tao kay Alex na para bang nakakita sila ng lagusan. Ang kanilang mga emosyon, na naipon ng ilang araw, ay bumuhos. Kaagad, ang mga nakarinig nito ay nalungkot, at ang mga nakarinig nito ay umiyak. Tumanggaw si Alex at tumingin sa malayo. Nadatnan niya ang napakaraming tao na nagmamasid sa lugar, palihim na naglilibot. Ang mga taong ito ay mula sa Sansinukob. Ang malaking kaguluhan dito ay halatang nag-alerto sa kanila na pumunta. Isang sect leader level boss ang pinatay ni Alex at ng iba pang nagsama-sama. Ito ay labis na ikinagulat din niya. Ang kasalukuyang patriarch level na malaking boss ay nakaligtas 3,000 taon na ang nakalilipas dahil sa ipinatupad na seed plan. Ang mga bagong na-promote na character sa antas ng patriarch ay karaniwang hindi umiiral. Dahil din dito, paunti-unti ang mga karakter sa antas ninong. Ang bawat isa sa kanila ay isang pambansang kayamanan sa pangkalahatan. Hindi, ito ay ang kayamanan ng mundo. Sa huli, napatay ang big boss ng grupo ng mga katutubo dito. Kumalat ang balitang ito at ikinagulat ng maraming tao. Ang mga taong ito ay nagkaroon ng katakot-takot na pakiramdam kapag sila ay nakipag-ugnay sa mga tingin ni Alex. Hindi nila maintindihan kung paano ang katutubong ito mula sa kaparangan, na halatang walang masyadong mataas na antas ng paglilinang, ay maaaring pumatay ng isang sect master level figure. Siya ay isang nilalang na maaaring lumabag sa mga tuntunin ng ranggo. Pumunta ka, umalis ka, huwag kang mapagkamalang target. Ano ang iyong kinakatakutan? Kahit na magagamit niya ang kapangyarihan ng milyon-milyong tao para patayin ang isang lalaking level leader ng sekta. Nagkaroon pa rin ng nakamamatay na kapintasan. Ang kanilang bilis ay hindi sapat. Kung pinipigilan nila ang kanilang bilis, maaari nilang gawin silang hindi magkaroon ng pagkakataon na mag-strike. Ang ilan sa mga taong iyon ay mabilis na tumakas, habang ang iba ay tumangging maniwala sa kasamaan. Ang mga disadvantages ng pag-iisip na si Alex ay ganito ay makabuluhan. Ang dahilan kung bakit pinatay si Shadowman ay dahil siya ay tulala. At ang pangalawa ay ang kanyang utak ay hindi sapat na malinaw upang makita kahit ang pinakamahalagang bagay. Napakurap-kurap si Alex sa pwesto at saka nawala. Nakarating na siya sa harapan ng taong iyon nang muli itong lumitaw. Sabihin ang iyong pangalan para magkaroon ka ng palatandaan kapag nagsumbong ka sa hari ng impyerno. Malamig na sabi ni Alex habang nakatitig sa lalaki. Ang lupa ay may laman at dugo ng mga kapwa Amerikano na pinatay ng Shadowman. Kailangang pigilan ni Alex ang kanyang nararamdaman. Hindi dahil sa napakabuting tao niya kaya nagkaroon siya ng ganitong pakiramdam. Tulad ng taon na ginawa ng mga tao mula sa Espanya ang kanilang karumal-dumal na krimen sa lupain ng Amerika, ang pagnanasa ng isang katutubo ay mag-aapoy kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon. Gusto mo bang patayin ako? Lalong humigpit ang hawak ng lalaki. Ito ay para lamang bigyan ng babala ang iba sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Dahil ayaw mong pag-usapan ito, kahit na ikaw ay isang dayuhan na walang pangalan na namamatay sa aming lugar, dapat kang bigyan ng kaunting disente, walang pakialam na sabi ni Alex. Mapupunta ka sa impyerno. Ang lalaki ang unang gumawa ng galaw. Ang mga alituntunin sa loob ng katawan ni Alex ay siksik, at ang maalamat na apoy ng puot ng Buddha ay bumuo ng isang dragon ng apoy na agad na nilamon ang lalaki, na naging dahilan upang masunog siya sa isang tumpok ng abo sa loob lamang ng ilang sandali. Bumalik kayo sa labas at sabihin sa mga tao. Panipi, Kabanata 3119. Ang sinumang maglakas loob na patayin ang mga inosente sa ating teritoryo nang walang pinipili ay ang kalaban ni Alex, at kung sino man siya, kailangan niyang magbayad ng 100 beses ang presyo.
Lumakas ang boses ni Alex. Sa loob ng 100 milya, malinaw itong maririnig. Hinayla ni Alex ang kanyang pamatay na hakbang, at milyon-milyong tao rito ang nakadama ng kaginhawahan matapos malampasan ang mahabang panahon ng stress. Noong wala siya rito upang mamuno, ang mga tagalabas na iyon ay matataas at makapangyarihan, na para bang sila ang mga Panginoon ng mundong ito. Hindi nila alam kung gaano kasakit ang dinanas ng mga tao sa nakaraan. Nagpalakpakan ang mga tao. Muling lumitaw si Alex sa gitna ng grupo. Ang eksenang kanina pa ay humahango sa aktibidad, ay agad na natahimik sa pamamagitan ng pagpisil ng kanyang kamay. Nakamamatay akong makita ang ating mga kasama na pinahihirapan ng ganito ng mga dayuhang bisita, ang kanilang mga ulo ay umiikot, ang kanilang dugo ay umaagos, at maging ang kanilang mga laman ay nilalamon bilang pagkain, sabi ni Alex habang nakatayo siya sa Persephone's Folly Bridge, nakatingin sa sila. Sila ang ating mga kababayan, kaibigan, at kamag-anak. Hindi ako papayag na mangyari ang ganoong bagay. Dapat nating ipagtanggol ang ating sarili, ngunit kailangan din nating ipagtanggol ang ating pamilya at mga kaibigan, at dapat nating ipagtanggol ang ating mga kapatid. Lumakas ang espiritual na puwersa ni Alex, at bawat pahayag ay tumatagos sa puso ng milyon-milyong tao na naruroon. Siya ay galit ngunit mahabagin din, at sinabi niya ang damdamin ng lahat, na nagpahayag ng layunin ng labanan. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating itaboy ang mga mananakop at protektahan ang ating mga tahanan, at lahat ng mga bagay na ito ay nangangailangan sa atin na maging sapat na malakas. Ngayon, narito ako para tumawag. Lahat ng natuto ng Ten Wheels Earth Incantation ng Saitegarba ay maaaring sumama sa akin sa Yukon. Ang mga hindi naruroon ay maaaring pumunta sa Yukon upang hanapin ako, at itataas ko ang iyong lakas sa mas mataas na antas. Magkakaisa tayo para bayaran ng kanilang dugo ang mga mananakop, ang mga mamamatay tao, at ang mga irresponsibleng tao. Sa isang segundo, tuwang-tuwa ang mga manonood, at nagkaroon ng tidal wave ng mga boses. Magkaisa, magkaisa, magkaisa. Hayaan ang mga mananalakay, mamamatay tao, at ang mga irresponsibleng magbayad ng kanilang dugo. Tapos, libu-libong tao ang nagsimulang kumalat sa salaysay. Inilabas nila ang kanilang mga cellphone para tumawag at magpadala ng mga text message. Bumuhos ang mga mensahe sa internet sa pamamagitan ng WhatsApp, Twitter, TikTok, at mga live stream. Ang internet ay sumabog sa isang siklab ng galit. Nakamove na rin sa wakas si Alex na matagal nang naghihintay. Ang mga natutunan ng Saitegarba's Ten Wheels Earth Incantation at ang mga nagnanais ay maligayang pagdating sa Yukon. Ano ito? Eksakto. Ang impormasyong ito ay pinananatiling nakatago hanggang sa katapusan, nang ang nakakagulat na impormasyon ay nahayag. Nagkaroon na ngayon ng panganib saan man sa bansa, at sa buong mundo. Walang nakakaalam kung kailan darating ang sakuna. Ang Amerika ay walang alinlangan ang pinakamahirap na tinamaan, ngunit ang ibang mga bansa ay nasa panganib din. Ang ilang mga tagalabas ay gustong pumunta sa ibang lugar upang maghanap ng mga pagkakataon, habang ang ilan ay nakakalat sa buong bansa bago kumalat sa buong mundo. Bilang resulta, noong ginawa ni Alex ang apela na ito, ang Amerika ay hindi lamang ang nag-iisa sa effervescence. Ang buong planeta ay mabula. Daan-daang tao mula sa buong mundo ang nagtanong tungkol sa pagpunta sa Yukon para malaman ang Ten Wheels Earth Incantation ng Saitegarba. Kinuha ng ilang individual ang kanilang mga telepono at lumapit kay Alex upang magtanong. Ipinagkaloob ang pahintulot. Ito ang tugon ni Alex. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon. Ang isa ay kailangang maging matatas sa wikang Amerikano. Ito ay dahil magiging isang pag-aaksaya na dumating kung ang isa ay hindi man lang makapagsalita sa wikang Amerikano. Pagkatapos ay binuksan ni Alex ang pinto sa Kala Temple, pinayagan ang lahat ng milyon-milyong tao na makapasok, bago isara ang pinto at bumalik sa Yukon. Tama ang taong iyon dati. Ang pagtitipon ng isang pangkat ng milyon-milyong tao at paglulunsad ng Ten Wheels Earth Incantation ng Saitegarba ay nagpapakita na ang kanilang kapangyarihan ay mahusay, ngunit ang mga pagkukulang ay mahusay din. Kung wala ka, sila ay karne ng isda sa chopping block, sa awa ng iba, sabi ni Shelly nang bumalik siya sa palasyo ng isip. Tanong ni Alex, ano ang solusyon mo? Isinaalang-alang ni Alex ang mga pagkukulang na natukoy ni Shelly. Gayunpaman, walang magagawa. Kung mas maraming tao ang naroon,
mas mahirap na pagsamahin at pag-isahin, at ang kanyang binagong Saitigarba's 10 Wheels Earth Incantation ay nagpawala sa kanila ng kaunting kapangyarihan hanggat maaari. Ang pagpatay sa isang sect leader level na Shadowman ay hindi magiging posible kung hindi man. Wala akong maisip ngayon. Umiling si Shelly. Sa puntong ito, humakbang pasulong si Ancestor Body at sumingit, huwag masyadong demanding. Ang magawa mo lang ang ginagawa mo ngayon ay isang eye-opener para sa akin. Ang pag-iral ng isang sect leader ay itinuturing na isang malaking pagkakataon, ngunit ang paglilinang ni Alex. Ano ito? Iyan ay isang makabuluhang pagkakaiba. Oh, Alex, anong kaharian mo ngayon? Binuksan ng iyong katawan ang 3,000 maliliit na universo. Labag ka ba sa tuntunin? Natigilan si Alex, 3,000 small universes. Wala bang 3,000 bulaklak ng lotus? Sumagot si Ancestor Body, naiintindihan mo ba na ang bulaklak ay isang mundo? Higit pa rito, ang lotus na ito ay hindi simple. Ito ay ang buto ng pagtubo ng asol na demonyong lotus. Aking kabutihan, ito ay kamanghamanghang. Ang galing. Isang asol na demonyong lotus ay sapat na para takutin ako. Kapag 3,000 ang lumitaw sa iyong katawan ng sabay-sabay, pakiramdam ko ay guguho ang langit. Walang 3,000 demonyong kaharian ang lilito sa iyong katawan, tama ba? Kabanata 3,120. Naintindihan naman ni Alex. Tinanong niya si Shelly, di ba sabi mo ordinaryo lang ang Blue Demonic Lotus? Bakit parang hindi ka nagsasabi ng totoo? Ang asol na demonyong lotus ay napakakaraniwan. Nagbubunga ito ng isang kaharian ng demonyo, na mas masahol pa kaysa sa Green Genesis Lotus, sabi ni Shelly. Kalokohan. Huwag mo akong intindihin. Gusto ko pang matuto patungkol dito. Pinigilan siya ni Shelly na mag-aral ng mas malalim dahil ang pagbuo ng Blue Demonic Lotus na pinagkakaguluhan din niya ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Huli niyang ibinigay kay Alex ang lahat ng kanyang starbound beads, na ginamit niya upang sugpuin ang asol na demonyong lotus. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang asol na demonyong lotus ay masira at magkakalat sa 3,000 nascent souls ni Alex. Ngayon, gusto niyang huminto ngunit hindi niya alam kung paano. Maganda ang ginawa mo ngayon. Ipinadala ang abisong iyon, at tiyak na makakaakit ito ng malaking bilang ng mga mananampalataya. Pagkatapos malaman ang 10 Wheels Earth Incantation ng iyong Saitigarba, ang iyong banal na kapangyarihan ay maaaring tumaas ng malaki. Ang mga kondisyon ay lahat ng mabuti. Kahit isa ay hindi kailangan. Sa ganitong paraan, ang muling pagkabuhay ng Budismo ay halos mahuhulaan, sabi niya, na binago ang paksa. Ngunit, hindi dapat masyadong mabilis na maging masaya, babala ni Ancestor Body, at mag-ingat sa isang taong nanggugulo dito. Una at pangunahin, ang grupo ng mga tagalabas sa ilalim ng Yukon Mountain ay nagdulot ng isang malaking banta. Agad akong mag-iisip ng paraan para maalis ito. Sabi ni Alex. Sumagot si Shelly, bumalik na ang iyong asawa, at sa pagkakataong ito ay lumakas ng husto ang kanyang lakas. Nararamdaman ko na ang dating kaluluwa na nagbanta sa kanya ay hamina. Bilang karagdagan, ang ilang miyembro ng pamilya Yawl ay dapat na matulungan ka. Hindi pa rin alam ni Alex ang pagbabalik ni Dorothy. Nang marinig niya ito, bumilis siya at tumakbo patungo sa Yukon Sanctuary. Asterisk. Ano? Hindi na ba nabubuhay ang ninuno ng Blood Cult? Isang bayan sa Oregon. Isang pangkat ng mga dayuhang dalubhasa ang nagtipon na may layuning magsanib puwersa at sama-samang ibagsak ang Pompeii. Ang lugar na ito ay minsang inookupahan ng Lightning Pavilion, isa sa mga katutubong sinaunang sekta. Sinakop lamang nila ang labas ng banal na lupaing ito, ngunit maraming mga organo, pormasayon, at kakaibang mga papot ng lahat ng uri sa pangunahing lugar. Ang lokasyong ito ay kinumpirma na tirahan ng isa sa mga asawa ng punong guro ng Stormer Sect, ang dakilang Emperador Rowan. Zuri ang pangalan ng babaeng iyon. Isang dakilang empress, taglay niya ang Diyos ng kabanalan. Mataas din ang ranggo niya sa listahan ng battle power ng pamilya Yawl. Talagang may magagandang bagay ng ang gayong maalamat na Diyos ay namahala at nanirahan doon. Kaya, ito ay naging isang dapat bisitahin na lokasyon para sa hindi mabilang na mga tagalabas. Ngunit matapos mawala ang napakaraming tao, napagtanto nila ang isang bagay, imposibleng masakop ang Pompeii sa pamamagitan ng pag-asa sa isang tiyak na kapangyarihan lamang.
Sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, habang ang lahat ay nag-iisip, dumating ang salita na. Ang ninuno ng blood cult ay namatay. Ang isang boss sa antas ng isang leader ng sekta ay namatay. Sinong gumawa nito? Forget what they doing, keep on doing.